Parang iba yung personality mo. Um, ito ba yung isang side ng Jillian? Well, ako po since bata po ako, as in, bago ko po ako maging teenager, mahilig na po ako sa rock music, mahilig po ako mag-search ng mga sasakyan. So, ayun, mahilig po din ako talaga sa ganun. So, siguro, ayun nga po, yun po yung isa ko pang side. At ang hilig mong mag-ipon, mangolekta ng mga luxury cars. Meron kang BMW, tapos meron ka pang Mercedes-Benz. Bongga ka. Opo, pero actually, binenta ko na po yung ilang mga cars ko. Kasi, Ilan to? ilan po ba yung binenta ko? Parang tatlo po. Kasi, Ilan ba lahat yung mga sasakyan mo? Ay, hindi ko po alam. Basta, ayun, binenta ko po yung ilang cars ko kasi ininvest ko po siya sa lote kasi naisip ko po na parang sa 13 years ko po nagtatrabaho, ayoko naman po na mapunta lang po sa car, yung pinagpaguran ko po since baby ako. So, gusto ko po na mag-invest po for the future. Hindi ka ba nahirapang i-let go ang tatlong cars na to since na parang baby mo siya, parang sineta po pa yata siya, di ba? Medyo po, pero po kasi parang ever since din po nung abot kami na pangarap na show, ang dami ko po nakakasalamuhan ng mga veteran actors. So, nagbibigay po sila ng advice sa akin, like si Tito Dominic Ochoa. Actually, siya po yung nagsabi sa akin na mag-invest po ako sa properties. So, parang nag-iba lang po talaga yung priorities ko po. So, hindi na po siya naging sobrang hirap sa akin kasi parang Naging practical ka na. Tapos ano tawag dito, dahil sa hilig mo sa mga sports car, may pagka-boyish ba ang isang Jillian? Meron bang part na ganon? Opo, May meron. pagka-tomboy ba or something? In a sense na pwede siyang maging one of the boys. Opo, meron. Actually, lalo po nung mas bata po ako. Ngayon po kasi mahilig po ako malamig talaga na na-enjoy ko po talaga yung fashion, yung pagiging girly girl. Pero nung mga ano po ako, mga 14, 13, ganyan, ang suot ko po ay damit po ng tatay ko, ang music ko po. Bakit ganon? Hindi ko nga po alam actually eh. Hindi ko po alam. Siguro po kami magkakapatid. Ganun po yung hilig namin. Mahilig po kami sa rock music. Mahilig po kami mag-style na panglalaki. Ganyan. Ewan ko pa. Pero ngayon na-enjoy ko po kasi yung parang ano. Pero babae girly girl. naman. Babae naman ang isang Jillian. Na-enjoy ko po yung pagiging girly girl. Ang pananamit, pag-aayos. Pero since ganyan yung taste mo, possible ba na magkaroon ka ng jowa, in love ka sa isang tattooed na lalaki or kaya medyo, sabi nga nila, maginoo pero medyo bastos, parang gano'n naman. Well, alam niyo po kasi yung love, hindi mo po masasabi kung kanino ka talaga in love. Siguro lang po, ako po kasi hindi ko pa po naiisip talaga ang relationships dahil parang gusto ko po mag-focus sa career ko and family. So, sino man pong dumating balang araw, si God na pong bahala. Pero, hindi naman po ako judgmental na klaseng tao. So, ayun nga po, yung sa describe po ninyo, naniniwala naman po ako na ang tao iba-iba po yung qualities niya. Siguro lang po talaga ako sa kanila talaga mabait at pure. Hindi mo na balak magpatato. Well, ngayon hindi ko po siya naiisip, pero kung magpapatato po ako siguro about my family. Okay. Oo nga. Jillian, ang tawag dito, alam mo, talaga namang maraming ang bahanga sa kasexy at ganda mo. My God, sa'yo ba lahat yan? Thank you so Paano ko na much. bakit? Kasi nung bata ka, hindi pa namin nakikita ang ganyan ng katawan mo. Pero nung nagdalaga ko, wow. Actually, bago ka nagdalaga, nakita na namin na ang ganda naman ang hubog itong babaeng to. Parang size 12 lang yata ang Ay, grabe waistline. naman. Thank you so much. Actually, kasi po yung mother and father side ko po, sa family po namin talagang very, ano po ba yung word, shapely, gano'n. Parang may curves, gano'n po. So actually, yun nga din po, kailangan ko rin pong bantayan din yung pagkain ko sometimes kasi may medyo tabain dahil nga po curvy, mabalakang. So ayun po. How do you handle mga aggressive fans na parang medyo may laman yung kanilang mga comments about you? Yung sa kaseksihan mo. Well, ako po kasi mas nag-focus po ako dun sa mga good comments. Kumbaga hindi po may iwasan kung meron po mga comments na may ibang meaning para sa kanila. Para sa akin po kasi parang sayang lang po yung oras ko. Mag-focus po tayo dun sa mga comments na medyo
hindi na